Magandang araw mga bata! Kami ang inyong magiging guro sa klase na ito. Ako si Binibining Abby. Ako si Binibining Shikel. Ako si Binibining Nicole. Handa na ba kayo? Magandang araw mga bata. Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang araw mga bata. Ang lahat na ba ay nakakain? Tama, dapat talaga tayo ay kumain upang alerto tayo makinig dito sa ating klase. At pwede ba tayong tumingin sa ating paligid? Kung meron kayong nakikitang basura, pwede nyo ba itong kunin at ilagay sa ating basurahan upang hindi makalat ang ating paligid? Ngayon ay tatawagin ko ang inyong mga pangalan at mag-present kayo kung kayo ay nandito. Magaling mga bata, tayo ay kompleto sa ating klase. Ngayon, meron akong ipapakitang larawan sa inyo. At dapat tukuyin ninyo kung ano ang aking pinapakita. Magaling mga bata, iyon ay ang mata. At ang pangalawa namang larawan ay ito ay ang isang pinya. Nakakain na ba tayo ng mga pinya? Magaling, masarap talaga ang pinya dahil nagbibigay ito sa atin ng nutrients. Mga bata, pagmasdan niyo ang pangatlong larawan. Ito ay isang napapakita ng Shikel. Magaling. Ito ay isang bata, isang babaeng bata. Sa pang-apat naman na larawan, ano naman ito? Tama, Nicole. Ito ay isang corona. Ano kaya ang tatalakayin natin ngayong araw sa aking mga ipinakitang mga larawan? Okay, mga bata, magaling. Maraming salamat, Binibining Abby. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa alamat. Ano ang alamat? Ang alamat o legend o folklore sa Ingles ay isang kwentong maaaring katang-isip lamang o may bahid na katotohanan tumatalakay sa pinagmulan ng bagay, lugar, pangyayari o katawagan. Karaniwang pinagkaloob ng isang alamat ay kagitingan o kabayanihan ng ating mga ninuno. Halimbawa, ang alamat ng pinya. Ngayon, magkwento tayo tungkol sa alamat ng pinya. Handa ba kayong makinig mga bata? Magaling ang alamat ng pinya. Mayroong mag-inang nakatira sa isang kubo. Simple man ang kanilang pamumuhay ay nais pa rin ni Aling Rosa na magkaroon ng maayos na pag-uugali ang kanyang anak na si Pina. Ngunit tila lahat ng negatibong pag-uugali ay tinataglay ng Pina. Una, hindi ito maaasahan sa mga gawaing bahay. Lubhang tamad ito. Kaya nang minsan magkasakit ang kanyang nanay na si Aling Rosa, ay kinakailangan niyang magluto. Ngayon mga bata, ano ang pangalan ng kanyang nanay? Aling Rosa. Magaling! Ngunit imbis na hanapin ang sandok, panay tanong ito sa kanyang ina. Ang mga bagay na nasa kanyang harapan na lamang ay hindi pa niya makita dahil sa katamarang taglay nito. Dahil sa inis ng ina sa pag-uugaling ito ng anak, isang araw ay nasigawan niya ito at napagalitan. Sinabi ng ina na sana ay magkaroon ito ng maraming mata upang makita nito lahat ng hinahanap niya at hindi na siya tanong ng tanong pa. Umalis sa kanilang bahay si Pina. Napasama ang loob dahil sa sinabi ng ina. Sino ang umalis sa bahay? Si Pina. Tama. Simula nung umalis si Pina ay hindi na ito nakita na pa ni Aling Rosa. Ngunit nakita na lamang niya ang isang halamang tumubo sa kanilang bakuran. Marami itong mata kaya naman naalala niya ang kanyang anak na si Pina dahil sa sinabi niya. Batid niyang nagkatotoo ang kanyang mga tinuran. Kaya naman tinawag na nila ang bunga na pinya bilang pag-aalala kay Pina. Dito nagtatapos ang kwento sa alamat ng pinya. Ngayon, maglalaro tayo ng bola ko, sagot ko. Tayo ay magpapatugtog ng liron-liron sinta at kung sino ang maghahawak ng bola ay siya ang sasagot sa aking mga katanungan. Handa na ba kayo? Magaling! Dahil si Nicole ang nakahawak sa bola,
Siya ang aking tatanungin. Handa ka na ba, Nicole? Maraming salamat. Nicole, ano ang alamat? Tama! Ano ang pamagat ng kwentong ating binasa? Wow, magaling, Nicole! Dahil nasagot ni Nicole ang lahat ng aking katanungan, ang klase ay papangkatin ko na sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay bibigyan ko ng jigsaw puzzle at mag-uunahan kayo sa pagbuo ng mga larawan. Handa na ba kayo? Magaling! Dahil natapos niyo na sa pagbuo ang mga larawan, ngayon, meron akong ipapakita na iba't ibang mga larawan at ang kailangan niyo lang gawin ay tukuyin ninyo kung ano ang nasa larawan. Handa na ba kayo? Okay. Ano ang makikita niyo sa unang larawan? Tama! Ito ay isang mata. Sa pangalawa naman, magaling! Ito ay isang babaeng bata. Ang pangatlo naman, tama, ito ay isang pinya. Magaling! Meron talaga kayong natutunan sa ating klase ngayon. Ngayon, meron akong ibibigay na sagutang papel at ang kailangan nyo lang gawin ay lagyan nyo lang ng tama o mali. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Okay, tapos na ba ang lahat? Maraming salamat. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, kailangan nyo lang mamili ng isang alamat at tukuyin ninyo kung sino ang mga tauhan nito at kung ano ang magandang asal na makukuha nito. Dito lang nagtatapos ang ating klase ngayon at pwede na kayo umuwi. Maraming salamat sa inyong partisipasyon.